may dapat bang ikabahala ang isang negosyo sakaling mayroong gagawing audit ang BIR? At bakit ba ito sinasagawa? Well, unang-una Sara sa ating mga tagapakinig, itong audit na ginagawa ng BIR ay para malaman or matiyak na kung tama ang binabayaran ng isang taxpayer. Sir Ernie, paano ba maipapakita ng isang negosyante ang pagtutol sa, halimbawa, nagkaroon ng assessment, si BIR? Kasi pag pinag-uusapan natin ang assessment stage or assessment level, yun yung usually na naririnig natin sa mga ordinaryong tagapagsalita. At yung preliminary assessment notice, at pag hindi po na-address yan, magkakaroon tayo ng tinatawag nating final assessment notice. So, dyan sa mga period na yan, ang right ng tinatawag nating taxpayer ay po pwede siya magkaroon ng tinatawag na request for re-investigation or reconsideration. Ano po yung maaaring mangyari kung hindi naman tumugon ng isang negosyante sa audit po ng BIR? Pagka ang isang taxpayer ay hindi tumugon sa tinatawag nating proseso ng pag-audit sa kanya, maaari pong magkaroon ng tinatawag na government remedies. Either magkaroon po ng tinatawag nating assessment and at the same time, collection. Ayun no, magandang gabi mga partners. Ayun. At welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun. At syempre, live na live po tayo ngayong gabi sa UNTV Radyo La Verdad. Ayun. At syempre, gusto ko munang batiin po lahat mga ma-OT group at yung mga nakikinig po sa mga offices po ngayong gabi. Magandang gabi po. At syempre, ngayong gabi, kasama ko ngayong sa programang ito, ang aking mga co-host, sila Partner Chris and Partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi, ka-partner Randy and ka-partner Manuel. Kumusta ang inyong maghapon? Maulan ba? Parang Mainit. sawa na din yung baha. Tuwang-tuwa nga ako ka-partner Chris, ka-partner Randy kasi mainit na ngayon. Parang wow, parang sarap na sarap akong naibibilad sa araw. Kaya pawisan man ang labas natin pero masaya tayo dahil magkasama tayo ngayon sa Business Natin To dito sa Radyo La Verdad 1350. Magandang gabi ka-partner Randy at ka-partner Chris at sa ating mga taga-subaybay. Ayun. At syempre mga partner, mapapanood nyo kami sa Business Natin To On Air official page, Facebook page. Ayun. At syempre kung may may mga tanong o nais kayong mga suggestion or tungkol sa negosyo po, pwede kayo mag-text or tumawag sa Business Natin To mobile number na 0997-824-9408. Ulitin ko, 0997-824-9408. Partner Manuel. Huwag nilang kalimutan ka-partner Randy, ka-partner Chris na live din po tayo sa YouTube. Aba, sa ating 24/7 podcast sa UNTV News and Rescue para sa lahat ng platforms. Nandun po ang Business Natin To. Ayun. Partner Chris. Ano yun? Tax reminder? Okay. Siyempre, na-miss ka na naming mag-remind ka-partner Chris. Ayan, ito po, tax reminder for the week. Ito, October 8, submission ng transcript sheets of official register books. Ito po yung ORUs used by dealers, manufacturers, tool manufacturers, assemblers, importers of alcohol products, tobacco products, petroleum products, non-essential goods, sweetened beverage products, mineral products, and automobiles for the month of September 2025. Next submission is a submission. Monthly e-sales report of all taxpayers using CRM POS and other similar business machines used whose last digit of 9-digit TIN is even number for the month of September 2025. Also, October 16, deadline po natin, submission din ng list of buyers of sugar together with a copy of certificate of advance payment of VAT made by each buyer appearing in the list of a sugar cooperative for the month of September also of 2025. So next is submission
monthly e-sales report of all taxpayers using CRM. Ayan, na-discuss ko na rin. Filing ng DST. Ito, madalas 5 days after the calendar month. And then yung 10 natin, ito po yung deadline ng submission natin, filing ng 1601C or withholding tax on compensation. Back to yung kapartner Randy. Ayun, no? At syempre, dagdag ko sa mga nalindol sa bandang Cebu po, lahat po ang mga filing po natin dyan ay extended po hanggang August 31 naman. Ayun. Yun. Partner Randy, gusto ko lang ding samantalahin yung pagkakataon. Meron po tayong pwede natin gamitin. Ano po iba yung mga nasa lanta sa atin during the earthquake? Lalo na po yung mga nasa Cebu, yung malapit sa Cebu like Tagbilaran, Iloilo. I think sila po yung mga nasa lanta. And lately lang, Dumaguete, parang nilindol din ngayong hapon. Ayun. So, pwede po nating i-report kung ano po yung mga nasalanta sa atin, lalo po yung ating mga properties, lalo po yung may mga negosyo. At the same time po, yung ating mga books of account, lalo na yung mga under examination, partner Randy. Oo. Correct ka dyan. Oo. Next time siguro, i-discuss ulit natin about casualty losses. Pwede ba nating Yes, pwede. Oo, para po sa mga na biktima or nadaanan nitong nakaraang lindol last week. Ayun. Ma'am Shelo, may nakikinig po si Ma'am Shelo. Narinig po yan. Shelo, parang nice. Nakaganyan po yung tenga niya. Nakikinig siya na maigi. Naganyan po yung tenga niya. Nakikinig po yan. Ayun. Ang ating EP. So, yun. At salamat sa paalala ka Partner Chris at ka Partner Randy. At tuloy na ba tayo ka Partner Randy sa ating isa pa, no? Sa ating isa pang Isa pang segment, Partner Manuel. Ito na, umpisa na natin ang Biz News. Biz News. Sa oras na 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi, sa atin naman pong Biz News Kasangbahay, hindi kakayanin ng pamahalaan ang pagbaba ng Value Added Tax o VAT mula 12% tungo sa 10% nang hindi pinuputol ng malaki ang paggasta ng gobyerno. Sa detalye may ulat si Cecil Alabata Cruz. Ipinahayag ng Department of Finance ang pagbaba ng VAT sa 10% ay magpapabawas ng kita ng gobyerno ng hanggang 330 billion pesos kada taon, na katumbas ng 1% ng gross domestic product. Dahil dito tataas ang fiscal deficit sa 6.3%, lagpas sa target ng administrasyon. Paliwanag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano, posibleng tumaas ang interes sa utang ng bansa kung bababa ang credit rating. Idinagdag niyang magiging kapalit ng bawas sa buwis ang pagbawas sa mga programa ng pamahalaan, samantala nananatili ang 12% VAT sa digital services na inaasahang magbibigay ng dagdag na 35 billion pesos sa kaban ng bayan. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun. Actually, Partner Manuel, maganda sana pakinggan yung pagbaba ng from 12% to 10%. 10%. But, simula 2005 kasi, nung tinaas yan, may allotted na yan naalat na yan, di ba? So, hindi pwedeng maibaba. Kung talagang yung 2% lang yan, nako, ang laking kabawasan sa kanilang budget. Pero nabanggit din kanina na yung digital services, yung mga naka-Netflix, tama ba ka Partner Randy, pag digital services, yung mga sa Netflix, naka-Pro, at ganoon din sa iba pang mga digital services. Ibig sabihin tataas din yung Partner Randy kapag tumaas yung VAT doon. Actually, partner, may 12% mula July yata, June. Okay. Nagsimula na yung yung 12% para sa mga digital services. Yun. But na yan yan na yun. Kasi pati pagtaas na yan, may yung 12% na yan, naka-allotted na yan. So, baka mahirap ng pababain talaga, di ba? Habang pa rin tumaas po yan Partner Randy, pero hindi na maalis. O kaya ay Yun na babaan nga. pa. Yung utang lang natin sa sa foreign Yes. banks, nako, ang laki na nga ng binabayaran nating interest, di ba? So, yun. Anyway, sige partner,
Actually mga partner, no, maganda yung topic na pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito'y tungkol po sa BIR audit process. So, ano-ano ba dapat ang malaman ng isang taxpayer, lalo na ang mga negosyante tungkol sa BIR audit process. So, huwag kayong aalis mga kapartner dahil yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng programang Kasanggan Niyo sa Negosyo, ang Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Oh, puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kayo na pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang sabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Yun, 7:18 na po ng gabi at nagbabalik po ang programang Business Natin To. Ayun, para sa mga kapartner natin na nakikinig po ngayong gabi, maaari po kayo mag-text sa inyong mga tanong at suggestion or reaction tungkol sa ating topic ngayong gabi sa ating mobile number na 0997-824-9408. Partner Manuel. Yes, kapartner Randy, o kaya naman mag-comment sa ating Facebook Live broadcast sa Business Natin To on air. Live po kami dyan at don't forget to follow at i-share ito pong live program po namin sa FB Live. Kapartner Randy. Alam mo, partner Manuel, no? Yung BIR nagsasagawa namang audit sa mga negosyo at maraming mga negosyante ang kinakabahan. Actually, ito may kausap pa nga ako dito sa bago mag-air. May isa akong kausap na na pumunta yung taga BIR daw. Tapos, 12 daw pumunta. Ayun, 12? diba? 12 katao 12 na tao mula sa kasama BIR. yung regional director. Sino pa naman hindi kakabahan, di ba? Na talagang kakabahan kasi tinawagan ka ngayon kapartner Randy. So, ngayon naman tanong dyan, bakit naman kasi kakabahan? Bakit kailangan i-audit? At bakit kailangan isagawa ng BIR ang pag-audit kaya kapartner Randy, no? Yan. Yan partner, no, magandang itanong natin sa ating guest ngayong gabi. So, pag-usapan na natin sa segment na Kataks Ako. Kataks Ako. Ayun, isang mahalagang hakbang sa isinasagawa ng Bureau of Internal Revenue ang proseso ng pag-audit sa mga taxpayer, particulars na ang mga negosyante. Ang BIR audit ay ginagawa upang matiyak na ang mga nagbabayad ng buwis ay sumusunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa buwis. Sa pamamagitan nito, natutukoy din kung may mga pagkukulang o pagkakamali o posibleng pag-iwas sa buwis. Kaya naman, yes, kapartner Randy, kaya naman alamin natin ngayong gabi
ang audit process ng Bureau of Internal Revenue o BIR at ano ang nga ba ang mga dapat ihanda ng isang negosyante kapag may audit at medyo kinakabahan ka, maghanda ka pa rin. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakausap natin via Zoom, live po dito sa business natin to. Siya po ang Chief Knowledge Manager of Centurion Outsourcing and Business Solutions Incorporated. Siya rin po ang Siya po ay isang audit and tax practitioner at tax consultant. Walang iba. Aba, pangalawa ko na siya na panood dito at nakasama natin ka partner Randy. Napakahusay na resource person, Mr. Ernesto P. Moreno. Magandang gabi, Sir Ernie. Welcome po ulit dito sa business natin to. Ayun. Magandang gabi po sa inyo, sa mga dati kong kasama at mga kasamahan ko po before, sa mga bumubuo po ng programang ito. Magandang gabi po at sa ating mga masugid na taga-subaybay sa programang ito. Magandang gabi po sa inyo. Ayun. Si partner Ernie kasi partner Manuel, no? Hindi lang pangalawang beses yan. Marami ng beses yan. Doon pa sa dating programa. Yes. Ayun. Before pandemic, kasama na natin si partner Ernie. Ayun. Actually, kung di ako nagkakamit, 2015, 2016, 17, tagal na pala. 19. Nakakasama na natin siya. At doon pa po ata, kapatid Randy, sa dating building natin, yung Katax ako na ginagawang program ninyo. At ngayon, eto na. Yes, ka-taxpayer ako dati, tapos naging tax service, ngayon, business natin to. Right. Ayun. Anyway, Sir Ernie, ito na yung first question ko for you tonight. May dapat bang ikabahala ang isang negosyo sakaling mayroong gagawing audit ang BIR? Ano po ba ang BIR audit na at bakit ba ito sinasagawa? Well, unang-una sa ating mga tagapakinig, itong audit na ginagawa ng BIR ay para malaman or matiyak na kung tama ang binabayaran ng isang taxpayer. Kasi alam naman po natin na ang taxation dito sa Pilipinas ay self-assessing. Ano po ibig sabihin nun? Yung taxpayer po nagko-compute ng taxes niya, nagpapile ng return, at nagbabayad sa gobyerno. So, pagka ganito po ang tinatawag nating methodology or aspeto ng proseso ng pagpapile ng return, eventually, yung taxpayer maaaring magkaroon ng tinatawag na under compliance at non-compliance. Sa dalawang aspeto po na to, na under compliance and non-compliance, diyan po may pumapasok yung tinatawag nating BIR audit process. Karandi. Ayun. Partner Manuel. Yes. May katanungan ka? Meron naman. Ito at gusto namin malaman ka, Sir Ernie, no? Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit kailangan i-audit ang negosyo at talaga ba nakakakabayan? Well, kaya naman banggit kanina ng Karandi. Sabi niya, siguro sa experience ng kliyente niya kanina, nakakaba. Pero eventually po, pag ikaw po ay tinatawag nating handa or sinasabi natin preparado ka sa bawat tinatawag nating audit na gagawin sa iyo ng tinatawag nating ahensya, maaaring hindi ka kabahan. Yun nga lang, siguro, meron ka mga bagay na hindi mo agad-agad na sasagot or maaaring mabigyan ka agad ng attention kasi karamihan dyan baka alam ng accountant mo or alam ng bookkeeper mo or alam ng legal team mo bago mo magkaroon ng tinatawag nating knowledge on the part of the taxpayer. Kasi proseso po itong audit process BIR audit process. Hindi lamang po involved dito yung tinatawag nating taxpayer. Although yung methodology or yung tinatawag nating process nakatutok sa taxpayer. Ka Manuel. Yung pala yun. Sir Ernie, itong question ko sa iyo. Paano ba ma-select ang isang negosyante or negosyo at kano ba to kadalas yung pag-select sa kanila? Well, Karandi, ganito, no? Kasi base sa mga nakikita kong mga seminar, webinar, or even yung face-to-face na mga pagtitipon, napapansin ko palagi na pagka na ino-audit o nagkakaroon ng topic na ganito, laging nag-uumpisa yung pagsalita sa tinatawag nating contact na sa taxpayer. Kumbaga, nagkaroon na ng contact. Yung tanong mo kanina, paano ba nag-uumpisa? Actually, bago magkaroon ng contact ang isang BIR examiner sa taxpayer, nagkakaroon po muna ng tinatawag nating proseso. Either magkakaroon ng tinatawag na
analysis sa particular return na ipinail niya, and at the same time, based doon sa tinatawag nating return, titignan ng tinatawag natin nag-i-evaluate kung anong criteria magpo-fall itong taxpayer na to. At basically, doon siya magkakaroon ng tinatawag nating BIR audit. So may mga criteria sinusunod, Karandi. Alright. At anong mga uring negosyo, Sir Ernie, yung mga ino-audit? Kasama ba dyan yung mga small businesses na mga nakikita natin? At ano yung mga ano po yung mga uri ng audit na isinasagawa ng BIR? May iba-ibang klase po ba to? Well, actually Manuel, unang-una yung tanong mo kung sino-sinong klaseng mga taxpayer. Kung ikaw ay maliit na negosyante, Yes. individual, professional, or medium-sized na company, or even large company or multinational company, covered ka ng tinatawag nating BIR audit. Depende lang kung ano yung tinatawag nating criteria kung saan ka papasok. Pangalawa, sa tanong mo na tinatawag natin kanina na meron ba tayo tinatawag na mga, ano ba to, yung mga basihan. Nabanggit ko nga po kanina sa inyo, meron po tayong tinatawag na basihan, Manuel, sa mga tinatawag nating ito i-audit ko sa ganitong ano. Pero yung with regards dun sa threshold amount, meron po tayong mga binagbabasihan, pero when it comes dun sa classification ng BIR audit, meron po tayong audit sa income tax, meron po tayong audit sa value added tax, meron din po tayong audit sa tinatawag nating mga one-time one-time transaction, and even po yung tinatawag nating computer assisted audit, meron din pong ginatandak na ganyan na BIR audit. Ayun. Sir Ernie, bago mag-audit yung mga taga-BIR, may mga notice ba na kailangan silang ibigay sa atin? O biglaan na lang ito pupunta katulad sa tax mapping? Actually, Randy, hindi ko po pwede yung biglaan eh. Kasi yung tax mapping, yan yung natawag natin na darating sila, magbibigay sila ng notice. And at the same time, magkakaroon ng tinatawag nating inspection or whatever yung procedure na dapat nilang gawin. But when it comes to BIR audit process, yung regular, eventually po, nagkakaroon na po yung tinatawag nating proseso. Pangatlong stage na po ng process ito. Kumbaga, magkakaroon na ng contact sa taxpayer, yung revenue examiner, sa pamamagitan po ng pagpapabigay or pagpapareceive or pagpapadala ng tinatawag nating letter of authority. Diyan po mag-uumpisa yung tinatawag nating audit, kung yan po ay nasa regional level, nasa large taxpayer level, or even yung sa tinatawag nating RDO level. Yan po yung pinakabasihang dokumento. Doon po, Sir Ernie, sa letter of authority, nandun na yun, yung parang paalala or notice na ikaw ay audit na yung isang negosyo. Bali, Manuel, yan po ay tinatawag nating ako ay examiner, meron po akong authority to conduct audit, at ito po yun, dokumento na yun. So yan po yung ini-empower ng examiner para i-audit ang isang taxpayer. Eto, kapartner Randy, tanong ko pa kay Sir Ernie, ano po yung maaaring mangyari kung hindi naman tumugon ng isang negosyante sa audit po ng BIR? Ano po kayang pwedeng mangyari dyan? Well, katulad nga na nabanggit po kanina, pagka ang isang taxpayer ay hindi tumugon sa tinatawag nating proseso ng pag-audit sa kanya, maaari pong magkaroon ng tinatawag na government remedies. Either magkaroon po ng tinatawag nating assessment and at the same time collection. So before po collection, meron po muna tayong assessment. Yung assessment po, yan po yung lalabas na nakapansin natin na preliminary assessment notice, final assessment notice, or notice of discrepancy. Ang tawag po dyan, government assessment. And at the same time, kung halimbawa ina-assess ka at yung taxpayer ayaw makipag-cooperate or maaring wala, hindi makontak o hindi ma-locate, eventually, yung ahensya ng gobyerno na nag-audit po, maaring magkaroon siya ng tinatawag nating jeopardy assessment. Kumbaga, i-terminate yung audit, tapos at the same time, meron lalabas na assessment. Yan po yung tinatawag nating jeopardy assessment. Yun. Sabi mo nga, Sir Ernie, audit daw, di ba? So, kapag may audit, ano ba yung dapat ihanda ng mga negosyante o ng mga bookkeeper, ng mga accountant, doon sa audit process ng mga BIR? Well,
Currently, di ba, nabanggit natin, meron tayong letter of authority. Yung letter of authority na isineserve po yan sa taxpayer kung saan po naka-address po yung sinatawag natin presidente or sino man po yung authorized person to receive that document. So sa likod po niyan or either naka-attachment or alleged document po sa LA or ELA po na yan, meron po yung tinatawag nating listing of requirements. So sa listing of requirements, makikita mo dyan yung pagkahaba-habang mga kailangan ni examiner. Nandiyan yung tinatawag nating mga business document, kontrata, return, or even yung tinatawag nating mga document related sa tinatawag nating pagninegosyo or mga kontrata na affected yung negosyo or yung pinagkakakitaan natin. Yan po yung mga, marami pong listing dyan na po pwede po nating ipasubmit sa examiner kung mako-comply or i-comply natin. Yun. At ano, Sir Ernie, naman yung dapat na gawin? Natanggap na agad yung LOA, yung LOA or Letter of Authority. Anong dapat na ginagawa na agad? Halimbawa, first time niya makatanggap ng Letter of Authority ng isang negosyante para mag-prepare sa pwedeng masusunod na mangyari. Well, so far kasi sa experience ko kaya Manuel, marami ring mga taxpayer na hindi kaagad nakaka-receive ng tinatawag nating letter of authority at ito yung mga masiswerteng taxpayer. Wow. Pero basically pagka ikaw ay nakakatanggap ng tinatawag nating ganitong notice, eventually kailangan mo pong handa at preparado ka sa tinatawag nating pagbubukas ng mga dokumento mo. Libro, mga kontrata, or even yung interview. Kasi sa pansin nyo po, sa audit process po, meron po tayong tinatawag na interview process. Yung interview process na yan, ito yung inaalam ni examiner kung ano yung background ng negosyo mo. Kasi hindi po pwedeng ma-assess ka ng parang hinuhulaan. Hindi po yun kasi mayroon tayong tinatawag na basic right sa Constitution at sa batas ng pagbubuwis natin. Ito yung due process. So for you to be able to assess correctly or reasonably correct the amount of tax na dapat due sa government at dapat bayaran ng taxpayer, kailangan intindihin mo yung establishment, yung procedure at yung environment na ginagalawan ng ino-audit mong taxpayer. Right. Ayun. Sir Ernie, gaano katagal ba ang bisa ng letter of authority? Maaari ba itong palawigin? Well, actually, Karandi, napapansin natin na nung panahon naman ng sinaunang mga commissioner, dati po meron po yan tinatawag na actually hanggang ngayon naman po, meron po yan tinatawag nating period ng tinatawag nating validity. Kasi yan po ay maaaring maging 180 days. Depende po kung yan ay galing sa regional, 240 days kung yan po ay galing sa large taxpayer division, or even yung normal na 120 days sa RDO level. Pagka-bat naman po, pag ino-audit ka, 90 days po yan. Yan po yung tinatawag nating haba ng audit. Pero tatanungin natin, yan po ba ay date dun sa LOA? Hindi po. Actually, yan po ba ay date na receive mo yung LOA? Hindi po. Kung kailan po, ano yung date dun sa letter of authority, yung po yung start ng ng number of days na pagbilang. So, yung natawag nating extension, eventually, sabi nga natin, pwede ba itong i-extend? Kung halimbawa hindi natapos doon sa prescribed date na napag-usapan natin, pwede po. Kaso ang tawag po natin dyan para magkakaroon niya na tinatawag nating revalidation kasi ang pag-revalidate po ng LOA ay once lang po, di ba? Depende kung meron pa pong tinatawag na pangalawang revalidation. Yeah, Kapartner Randy at Sir Ernie, baka may mga bagong negosyante nakikinig ngayon o nanonood at sakaling mangyari po sa kanila ito. Ano po ba yung mga karapatan naman ng mga taxpayer habang isinasagawa po yun ng BIR yung pag-audit? At saan po malalaman yung nakasulat ba na sa batas na ito yung mga karapatan dapat ng isang taxpayer? Well, pag pinag-usapan po natin yung karapatan, Commonwealth, ang unang-una po yan, pagbabasihan natin yung nasa Constitution natin. Pag ino-audit ang isang particular taxpayer, kagaya rin po ng tinatawag natin ordinaryong citizen, ordinaryong pong mamamayan ng bawat bansa, meron po siyang tinatawag na due process. So basically, yung due process na tinatawag, halimbawa, i-audit kita, it is your right na dapat i-inform kita. So bibigyan kita ng letter.
Yun yung letter of authority. It is your right na dapat sabihin ko sa iyo kung ano yung mga kailangan ko. Ito yung tinatawag nating mga listing. So once nagkaroon na ako ng tinatawag na initial assessment sa iyo, meron akong tatawag na notice of discrepancy na dapat ibigay sa iyo. Right mo rin yun. Kasi yung right na yan, dapat malaman mo ano ba yung mga findings na dapat kong ayusin or pag-usapan natin. At the same time, pagka halimbawa hindi kayo nagkaroon ng tinatawag nating settlement or maayos na usapan, magkakaroon yung tinatawag natin sa proseso ng preliminary assessment notice, papunta sa final assessment notice, hanggang maging FDDA. Ayun. So, Sir Ernie, maaari bang tumanggi yung isang negosyo sa audit ng BIR? But, wag ka munang sasagot, Sir Ernie. Pause muna, pause. Pause muna. Nakapahinga ka muna. So, sa pagbabalik natin, yan yung unang-unang sasagutin ni Sir Ernie na katanungan. So, magbabalik muna ang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Nasaan ka kaya kapag biglang yumanig ang lupa? Handa ka ba kapag ito ay tumama? Ang lindol ay biglaan. Ang araw at oras ng pagtama nito ay hindi mo malalaman. Upang makapaghanda sa ganitong uri ng kalamidad, makinig sa mga balita ukol sa lindol, makilahok at seryosohin ang mga earthquake drill. Alamin ang mga dapat ihanda bago ang lindol. Ipasuri sa mga otoridad kung ang inyong tahanan o opisina ay earthquake ready. Higit sa lahat, ihanda ang sarili. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Alas 7:39 ng gabi, nagbabalik po ang programang Kasanggamo sa Negosyo, ang Business Natin To. Nagpapatuloy po ang programa. Ako pa rin po si Manuel Recuenco. Kanina ay kasama po natin si Kapartner Randy. At of course, ngayon naman si Kapartner Cres Perhis. Kapartner Cres, magandang gabi. Maraming salamat, Kapartner Manuel and Sir Ernie, magandang gabi. Yes. Magandang gabi. Ayun, napakaganda ng ating talakayan ngayong gabi kasi marami po nakaka-relate. This time, napakarami po na lumalabas na letters of authority na ang isang taxpayer ay iniimbestigahan or nagkakaroon ng examination ang mga revenue officer assigned base po dun sa letter of authority na ini-issue ng Bureau. Going back dun sa topic natin kanina, no, may nakahang tayong question si Kapartner Randy. Opo. Kapartner Sir Ernie, no? Tanong ko lang, ulitin ko lang yung tanong. Sabi ni, ang question kasi ni Kapartner Randy kanina may karapatan ba ang isang taxpayer habang isinasagawa yung BIR audit? Well, actually, Kakres, pagka sinasagawa na yung audit, meron ka pong tinatawag ditong taxpayer's remedy. Mm-hmm. O pwede mong tanungin or tabihin natin i-technical yung isang nag-audit sa'yo kung alam mo merong mga parameters or mga
karapatan mo na nalabag, o pwede mo po sabihin na ayoko po, o meron po tayong dapat munang pag-usapan, o meron po muna tayong pagsang-ayunan. Pero generally, Kakres, hindi mo po pwedeng yan. Sabihin na hindi pwede. Generally, hindi pwede. Pero when it comes sa tinatawag nating process na, nandun na, nag-start na, well, as part ng right nung tinatawag nating na meron kasi tayong doctrine of Estupel, hindi po pwedeng magkaroon ng tinatawag na sa part ng nag-i-examine, isa sa alang-alang niya ang hindi pag-collecta ng bis kasi right po ng Estado yun. Remember yung power to tax, napaka-power po yan na sovereignty ng kada bansa na kinakailangan mag-ambag ang bawat mamamayan sa ikagaganda, ika-cooperate. Yun yung tinatawag nating benefits na marireceive niya sa gobyerno na siya ay nakapaloob or pinagsisilbihan siya. Hindi po pwedeng sabihin na hindi na tumatanggi siya doon sa pag-audit. Bawal. Bawal po 'yon. Pero actually, hindi naman bawal. Meron lang pong tayong tinatawag na mga criteria na sasabihin natin na meron ka pong hindi nalabag katulad niyan. Hindi mo naman pala ako binigyan ng notice. Bakit ako makikipag-ano sa iyo? Kasi due process 'yun eh. Unang-una nalabag na yung mo, karapatan mo bilang taxpayer or tinatawag nating mamamayan ng bansa or estado. Alright. Yun, Kapartner Crest. At alam ko, Kapartner Crest, meron ka pang ibang katanungan dahil ito ay napakarami mo sigurong mga experience tungkol dito. Ayun. Sir Ernie, paano ba maipapakita ng isang negosyante ang pagtutol sa, halimbawa, nagkaroon ng assessment, si BIR? Paano ba ang gagawin or ano bang aksyon ang dapat gawin ng isang taxpayer? Well, napagandang tanong niya, Kakres, Kasi pag pinag-uusapan natin ang assessment stage or assessment level, yun yung usually na naririnig natin sa mga ordinaryong tagapagsalita ng notice of discrepancy, magkakaroon, pag hindi tayo nagkaroon ng tinatawag nating settlement dun sa notice of discrepancy during yung discussion of discrepancy, magkakaroon ng preliminary assessment notice. At yung preliminary assessment notice, at pag hindi po na-address yan, magkakaroon tayo ng tinatawag nating final assessment notice. So, dyan sa mga period na yan, ang right ng tinatawag nating taxpayer ay po pwede siya magkaroon ng tinatawag na request for re-investigation or reconsideration. Kasi po pwedeng sabihin niya na, uy, sa amin meron akong bagong dokumento. Baka pwede mo i-consider ito para yung assessment mo before maayos or mabago or as much as possible matanggal. Kasi yun naman ang gusto ng taxpayer. Or po pwede sabihin natin, uy, meron ka nakalimutan na particular na batas or yung tinatawag nating tax law na hindi mo na-apply doon sa mo or na-overlook mo. Baka mamaya luma na yung pinagbasihan mo. Baka pa pwede natin i-consider ito. So yun yung mga paraan, Kakres, kung para magkaroon ng tinatawag natin part sa taxpayer na ma-waive or ma-question niya yung binawa sa kanyang assessment. Yun. At alam naman natin, Kapartner Crest at Sir Ernie, na yung mga negosyante, may mga accountant po talaga yan. So ano naman po yung papel po nila, yung mga accountant o kaya po yung mga legal representative sa negosyo doon sa pag-audit ng BIR? Well, Manuel, dito kasi sa Pilipinas, pagka nagkaroon ng tinatawag nating BIR audit, eventually, ang laging humaharap dyan, yung accountant. Ayun. Pero kung titingnan mo, yung dokumento, naka-address yan sa taxpayer. Kasi sometimes, ang taxpayer, hindi naman niya alam kung paano i-represent ang sarili niya sa hinatawag nating mga examiner o hinatawag nating ahensya ng gobyerno na nag-audit nito. So basically, mas umaasa siya sa kakayahan, kaalaman, at yung tinatawag nating experience nung accountant or nung legal niya na team or even yung tinatawag nating mga tax agent or even yung mga bookkeeper. Kasi marami naman po tayong magagaling, marurunong at higit po sa lahat maalam sa mga tinatawag nating BIR audit process kahit hindi po sila yun sa accounting side or sa legal side, pero meron po sila mga experiences na po pwede nilang i-share at i-represent ang client nila or yung mga taxpayer sa tinatawag nating BIR audit. Yun, thank you po.
Partner Manuel, dagdag ko lang kay Sige po. ka-partner Ernie, samantalayin ko na yung pagkakataon. Napakarami ng ating mga katanungan dahil sa lahat ng ating mga naging topics, ito talaga yung paborito ng ating mga viewers. Tama. Kasi sila din, hindi rin nila alam kung ano yung mga action, ano ba yung mga gagawin nila. Ka-partner Ernie, legal ba or maire-recommenda mo ba na makipag-ayos? Katulad nga yung nabalita last time, no? Makipag-ayos ang isang taxpayer sa BIR examiners or kapag nagkaroon ng assessment na or computation, how much ba yung babayaran, yung bang kasi naging issue na rin to madalas lalo na yung hindi nila alam paano ba i-handle ang audit ng bureau. Naka-receive lang ng letter of authority, sasabihin lang nung isang taxpayer, ayusin na lang natin. Ano ba yung maire-recommenda mo dyan, ka-partner Ern? Well, Chris, sa akin kasi based dun sa experience at practice ko, minsan nagkakaroon ako ng assessment sa taxpayer kasi may mga taxpayer na willing to compromise. Kumbaga, sabi nila, Ernie, malinis naman ako. Kumbaga, wala naman tayong marako. Pero ayoko yung tinatawag na parang maabala or magkaroon ng tinatawag nating pagkakagulo sa mga record niya. Baka po pwedeng i-compromise na lang natin. Merong ganon. Meron din po yung tinatawag na mga klase ng mga taxpayer wherein na, hindi, kompleto ako or wala tayo lang makikita. Kumbaga, tax proof yan kung tawagin natin sa terminology ng tax consultancy. May tax proofing ako dyan. I can stand any audit. So we better question everything dun sa tinatawag na findings nila. O as much as possible, we might be doing a stand na dapat zero assessment. Kumbaga, no compromise. Tapos, let's as much as possible get rid whatever assessment they have. Parang gano'n. Pero napaka-imposible yun, Chris, kasi sa tagal kong mag-practice, isang taxpayer pa lang na-experience kong ganyan. Isa pa lang for the past zero assessment. Pero ang tagal nun, bago namin na-achieve. Kumbaga, instead na sa umpisa, compromise. Pero sa kompromiso, doon base sa assessment na ginawa ni examiner. Pero meron din naman kasi po yung tinatawag nating compromise na wala pang assessment, may compromise na kagad. Meron ng arrangement between the taxpayer or yung representative ng taxpayer saka doon sa examiner. Ayun. Kasi sa nangyayari issue ngayon, yung issue na lumalabas ngayon, ang taxpayer kasi parang sinasabi niya, uy, ayoko na magbayad ng tax kasi hindi naman pala napupunta sa tamang dapat Proyekto. sa mga projects. Ito yung nangyayari na bakit kami lang yung maliliit ang kayang i-audit ng BIR? Yan. Bakit yung malalaki hindi nila balikan, hindi nila kolektahan? Yun yung malaking problema na sa panahon ngayon, hindi lang problema nating mga accountant, mga practitioner. At the same time, gustuhin na nating magbayad ng tamang buwis. Paano pag ito na yung obligation? Hindi natin ma-pressure or ito ang dapat mong bayaran. Yun nga lang pag nangatuwiran si taxpayer bakit tayong maliliit lang ang iniipit, yung malalaki ang hindi nila kulong. Anong marerekomenda mo doon ka partner Ernie? Actually, Chris, pagka naririnig ko yung topic niyan, lagi bumabalik sa isip ko yung konsepto or canons of taxation. Kasi tandaan natin, meron tayong tinatawag na share para patakbuhin ng gobyernong ito. Meron to tayong konsepto na tinatawag na fiscal adequacy. Yung fiscal adequacy po na yan, kumbaga halimbawa, pag hindi natin binigay yung tinatawag nating share para i-operate ang gobyerno or lipunang ito, eventually maapektuhan yung infrastruktura natin, yung binibigay sa ating mga libreng paggamot, yung mga pag-aaral natin, yung mga daan, mga ilaw, maapektuhan yun Kung hindi natin yung konsepto na yun, maaaring sabihin natin, kasi nasasayang lang naman yung ibinibigay ko or yung ikino-contribute ko. Tandaan, sa mga contribution natin, at least meron pa rin tayong napapakinabangan kung hindi man po doon sa tinatawag natin mga infrastrukturang dapat ipagawa, meron naman din pong iba pa mga bagay na tayo napapakinabangan. So dapat lang po ay sa
iano pa rin po natin yung fair share natin bilang taxpayer, mag-contribute pa rin po tayo sa tinatawag nating operational aspect ng government for them to be able to function well. So malabo, sobra pa nga eh. malabo talaga mangyari, Sir Ernie, na nagsasuggest yung mga tao sa social media. Huwag na tayo magbayad kahit mga 6 months man lang ng tax natin. Total, ninanakaw lang naman at nabibili ng mga luxury cars. Actually, Manuel, merong ganyan tayong mga case yung tinatawag nating taxpayer suit. Kumbaga, kasi so wala namang pinapapuntahan tong ano natin. O pwede ba ano muna tayo, magkaroon tayo ng parang tinatawag ito, unison action wherein that we're not going to pay a certain amount of tax for a certain period of time. Kasi hindi po pwedeng habang buhay eh. Kasi yan po ang lifeblood. Tandaan po natin, meron po tayong doktrina na tinatawag sa taxation, yung lifeblood doctrine. Walang gobyerno nabubuhay kung wala silang tinatawag natin pinagkukunang buwis. Right. Except lang po dun sa mga bansa na mayayaman na meron po silang sariling mga natural resources at kung saan nakaka-generate sila ng revenue. Opo. Ngayon po, balikan ko lang po yung isa pang ang dami pa pong tanong, pero gusto ko lang po malaman ito. Ano po ba usually ang mga findings na pagkakamali o karaniwang pagkakamali po na nakikita kapag isinasagawa po, Sir Ernie, ang audit ng BIR? Well, Manuel, ang isa sa mga common na pagkakamali nakikita ko, sometimes pag ikaw taxpayer, nakaka-receive ka ng tinatawag nating assessment notice or yung tinatawag nating final or preliminary na meron yung mga nakalagay na mga provision ng batas. Sometimes po, dapat po tignan nyo kung akma po ba yung particular provision ng batas na nakalagay doon sa findings. Kasi minsan po hindi po siya tugma or sabihin natin obsolete na or yung tinatawag nating luma na or nagkaroon lang ng tinatawag nating copy-paste na hindi naman pala dapat sa'yo. Tapos na-i-paste doon sa assessment mo na send sa'yo. So nagkaroon tayo kasi doktrina na yung tinatawag na ang assessment, pag yan ay ibinigay sa'yo ni examiner, yan ay tinatawag natin presumed correct. Yan yung primer, yun po yung tinatawag natin doktrina. It is presumed correct. Or sometimes, pwede rin commonwealth na yung rate na ina-apply doon, lalo na kung withholding tax. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na averaging method. Kung halimbawa po na minsan alam naman natin, halimbawa professional, nasa 5 to 10%. Eventually, nagkakaroon yan minsan ng parang average, magugulat ka, may 7.5, minsan may 15%. So, depende po sa sa knowledge din po ng nag-conduct ng examination. Maraming salamat, Sir Ernie. Yes, Kapatid Request. Ernie, para may naalaala ko kasi alam mo napaka-reliable na question. Dati kasi meron akong na-encounter na assessment. Si client, hospital. So, lumabas yung kanyang preliminary assessment notice. Yung heading ng kanyang assessment, hindi yung pangalan ng hospital, para hindi ba napalitan, para bang ang nangyari ay pangalan ng isang construction firm. Opo. Anong marerekomenda mo doon? Magiging valid ba yung assessment ni BIR? Actually, Kakres, invalid po yun eh. Ayun. Yun nga lamang po tinatawag natin na yung TIN number, hindi particular sa'yo. Eventually po, pwede mo na siyang questionin eh. Oo. Pwede mo na sabihin na, hindi po yata ako yan. How much more yung pangalan? Sa resibo nga, pa nagkakamali tayo, di ba? Pine-penalize tayo of not allowing yung particular deduction or yung particular input. Kasi may kulang o baka mamaya hindi mo na kumpleto yung address or hindi mo nalagay yung TIN. Ganon din po yun sa assessment din natin. Kasi right din po natin yun eh. Meron tayong tinatawag na due process eh. Dapat i-observe din yun ng tinatawag nating examiner, Caprice. Ayun. So, ibig sabihin, yung akin palang client na hospital, parang parang absurdo na. Actually, Kakris, meron din ako experience niyan eh. Yung baga, nagbigay ng assessment, nasa papel lang.
Naka-typewritten, luma pa to 19 siguro, mga 1990 plus. Naka-typewritten siya, ibinigay doon sa taxpayer. Basta yun lang yung assessment. Walang basis ng batas, walang letterhead, walang pangalan ng taxpayer, walang TIN number. Basta nakalagay lang ng income tax, tapos ito yung mga findings niya, value added tax, ganun lang. So, yun. Actually, na-cancel namin yun kasi walang basis kumbaga siya invalid assessment. Yun. Nako. Maraming salamat. Napakaganda at alam mo, marami ko na naman natutunan kay Kapartner Ernie. Yes. At actually, Kapartner Chris, meron pa dito, marami pang tanong galing sa mga netizens. Kaya lang talagang kinulang talaga tayo ng oras. Siguro kailangan part 2 dito ni si Sir Ernesto dahil marami talaga dito. Kaya lang ito, parang nasa introduction pa lang tayo. Pero salamat po Mr. Ernesto Moreno sa oras na inilaan po ninyo sa business natin to at sana ay ma-invite po ulit namin kayo. Pero kung may gusto po kayong i-promote at contact po ninyo, maaari po ba kayong maaari niyo pong i-plug ngayon, Sir Ernie? Salamat ka, Manuel. Sa mga tagapakinig natin, maraming salamat po sa continuous nyo na pagsubaybay sa programa pong ito na nagbibigay sa inyo ng kaalaman at higit po sa lahat, empowerment para sa darating na audit or even sa mga kinakaharap nating mga pagsubok o problema or maaaring mga maliliit na mga bagay na ma-encounter natin as we go on to our businesses. Eventually, makinig po tayo sa programang ito para makatulong po sa atin, lalo-lalo na po yung taxation aspect po ng pagninegosyo. Isa po yan sa mga very technical issues na dapat po nating hinaharap bilang taxpayer po. Yan, dapat talaga. At sa tulong po ng programang ito, sinisika po ni Kapartner Chris, Kapartner Randy, ng producer na mas gawing layman's term ang pagsasalita kasi ang hirap intindi ng mga technical terms at ang issue kaya mausapin ko sa tax. At maraming salamat po Mr. Ernesto Moreno. Siya po ang Chief Knowledge Manager of Centurion Outsourcing and Business Solution Inc. Audit and Tax Practitioner po and Tax Consultant. Salamat po at magandang gabi, Sir Ernesto Moreno. Magandang gabi din po. Salamat, Sir Ernie. Magandang gabi po. Iyon, salamat po. At Kamanel. Salamat. Thank you so much. At yung Kapartner Chris, talagang sabi ko nga, buti na lang may ganitong programa kasi nga miski nga ako, hirap na hirap talaga akong intindihin pa ang tungkol sa mga termino na ginagamit natin dito sa programa dahil sa tungkol sa tax na yan. Lalo pa, yung mga hindi talaga aware, hindi na pag-uusapan ng tungkol dito. Ayun, nasaan yung mga kausap ko? Kapartner Chris! Kapartner Randy! Nandito na ako. Nosebleed na ako dito. Yes! Okay lang yan, partner Manuel. Okay lang yan. Actually, itong programa natin to, ito yung advocacy natin para magbigay tayo ng knowledge sa lahat mga negosyante at sa mga accountant, bookkeeper at mga lahat tayo actually. Lahat tayong mga taxpayer, kailangan nating matutunan lahat ng about tax kasi mula umpisa, mula ka pa lang, baby ka pa lang, may tax ka na kasi yung dede mo may tax na. May hanggang value-added mamatay tax. ka. Right. Hanggang mamatay ka, may tax yan, di ba? Kaya may karapatan tayo na alamin kung saan napupunta at anong mga proseso, ano ba yung BIR audit na yan. Kaya natutuwa ako sa programa natin, Kapartner Chris, Kapartner Randy, kasi naipapaliwanag in layman's term na mas madali maunawaan ng mga tagapakinig, Kapartner Chris. Tama ka dyan, Randy. Kapartner Randy. Maraming salamat. Siguro panahon na para tayo magpaalam and see you po sa aming mga succeeding podcast. Ito yung business natin extended, Kapartner Manuel and Kapartner Randy. I hope magkaroon tayo at maging guest natin ulit si Kapartner Ernie, lalo na sa podcast. Ito din yung ating topic kasi napakarami pa natin. Dapat matalakay pa. Ayun. Ayun. So, na natin? Mukhang magmamadali na naman tayo. Wala na tayong time. Wala na tayong oras. Pasalamatan natin Kapartner Randy, Kapartner Chris, si Carl de la Cruz. Salamat, Aljan Lozano sa technical and of course si Miss Sheila Cotalyon Tabian ng ating EP. Maraming salamat. At ang station manager, Miss Ana Rentoy. Thank you so much sa ating GMJ. Maraming salamat at kay Kuya Daniel Razon. Kapartner Randy, Kapartner Chris. Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre mga partner,
out na tayo. So, magkita-kita ulit po tayo sa Thursday, 7 p.m. hanggang 8 p.m. dito lang sa Radyo La Verdad 1350. At syempre, partner, sa negosyo walang imposible. Dahil sa negosyo, Ay kaya natin. Dahil business Business natin to. Paalam. Salamat. magandang gabi